At ito na nga mga kababayan, Master Judea nagbabalik na naman. Kumusta po kayo? Okay? Maligayang araw ng Biyernes. Thanks God it's Friday. Okay? It's the day of reckoning has begun. At congrats po, BP Sara. PRRD, tuwang-tuwa. Pero ang mga tuta, nag-iyakan sa gilid. Alright, so mga kababayan, nakamupo na ba? Nakamupo na ba yung mga luhaan? Mukhang hindi pa no? Oo. Ano gagawin natin? Ano gagawin natin para kahit papaano maibsan yung kalungkutan ng mga talunan? Oy! BP Sara! Ang laki ng ngiti, abot tenga, pero yung mga kontrabida hanggang ngayon nag-iiyakan pa. Ano na? Okay? So alam nyo, hindi lang si BP Sara ang abot tenga ang ngiti, kundi yung mga tunay nagmamahal sa bansang Pilipinas. Kundi yung mga DDS. Yan. Bakit? Yung hindi ba DDS, hindi nagmamahal sa Pilipinas? Di ba? Oo. Hindi, ang ibig ko lang sabihin, mga kababayan, tayong mga DDS, tayo yung nagpapahayag ng ating saloobin pag may nakikita tayong mali, at sinasabi natin. Pag may nakikita tayong mali, kino-call out natin. Yung iba tahimik lang eh. So, hindi mo masasabing sila ay nagmamahal sa bansa kung may nakikita na silang mali, nananahimik lang sila. Okay? Kapag ikaw ay tahimik, kapag may nakikita kang mali, kinonsiltin mo na ang pagkakamali. Yun po ang paniniwala natin doon. Okay? So, congratulations po sa ating mga nagmamahal sa bayan. Mga DDS, congratulations sa inyo. At bukod po sa atin, may isa pang tao na napaka-importante sa atin, napaka-importante sa bansang Pilipinas. Ang tuwang-tuwa, tuwang-tuwa dito sa nangyaring pagbasura ng Supreme Court sa kasong impeachment laban kay BP Sara Duterte. Okay? PRRD tuwang-tuwa. Alam niyo, napaka-importante nito kay PRRD kasi araw-araw mula nang siya ay kinidnap at ipinadala doon sa The Hague, puro kalungkutan na lang. Puro negatibo na lang ang maiisip mo kapag ikaw ay inilayo sa iyong pamilya, inilayo sa bansa na iyong pinaglingkuran ng walang dahilan. Siyempre, ikaw mawawalan ka excuse me, ng pag-asa sa buhay. Pero dahil dito, mabibigyan ng pag-asa si PRRD kahit paano makakaramdam siya ng kakaibang kaligayahan, kabaliktaran doon sa nararamdaman ng mga traidor at mga kakontrabida sa lipunan. Okay? So, yan po ang pag-uusapan natin ngayon dahil lalong nanggalaiti ang mga teroristang grupo sa mga nasasaksihan nila na nangyayari ngayon sa ating bayan. Dahil alam nila na after 2 years, kung ano ang kanilang sasapitin pag Duterte na naman ang nakaupo dyan sa Malacanang. Di ba? 2 taon. So ito na ba ang sinasabi ni Pangulong Duterte na the day of reckoning? Yeah, we will see. We will see mga kababayan dahil unti-unti nang gumuguho ang House of Cards na binuo at itinayo ng mga munyo. Okay? Sila nag-aaway na, nagbabardagulan na. Ito na ang umpisa ng pagguho ng kastilyong buhangin. Okay? At siyempre mga kababayan, tayo ay natutuwa, si PRRD ay natutuwa, at siyempre kapag may natutuwa, meron ding nagluluksa. Sino yung mga nagluluksa na yan? Abay, mamaya pag-uusapan natin yan mga kababayan, kasama ng ating mga magigiting na alagad ni Satanas. Okay, mamaya pag-usapan natin kung sino-sino po yan at kung sino natuwa, kung sino ang nagluksa. Pag-usapan po natin pagkatapos. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa mga supporter natin, subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating mga video na ina-upload. Nakikita ko po ang inyong mga comment at pasensya na at hindi ko kayang replyan isa-isa.
Kaya isahan na. Maraming salamat po sa inyo at patuloy po kayong mag-comment dahil diyan po kami nakakakuha ng idea kung anong susunod naming iba-vlog. Okay? At syempre, gusto lang po namin ipabatid at na kami po ay hindi muna mapapanood sa SMNI. Okay? Paumanhin po dahil hindi po kami nakapagbigay ng abiso sa inyo na kami po ay mawawala pansamantala dahil kami po ay naka-season break ngayon. Okay? So, kasalanan po namin, no? Kasalanan po namin na kayo po ay nagtataka ngayon. So, hindi po kasi kami nakapag-anunsyo na kami po ay mawawala pansamantala. Pero ngayon po, sinasabi ko sa inyo na kami po ay naka-season break. Kung kailan po kami babalik, i-anunsyo po namin yan. Magkita-kita tayo muli. But for the meantime, magkita-kita po muna tayo dito sa mga channels ng Banateros, kay Master Judea, kay Paring RJ, kay Jay Guevara, Coach Oli, kay Boss Dada, at syempre kay Banat Bay. Okay? So, yan po ang dahilan kung bakit hindi po kami napapanood sa SMA ngayon. Naka-season break po kami. Okay? Baka bakasyon din pag may time at magkita-kita po tayo muli ng mas malakas, mas matibay, at ipatuloy natin ang paninindigan, labanan natin ang kamalian at manindigan sa katotohanan. At syempre, punta na po tayo dito sa ating topic ngayon, mga kababayan. Ano? But huwag kakalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating channel. Okay? So, eto na, mga kababayan. Ano? Marahil, ito na yung huling vlog natin dito regarding sa impeachment ni VP Sara Duterte dahil patay na po ito, impeachment na to. Although ito ay naka-archive, sabi nga ni Tito Soto, mga kababayan, mahirap na po itong hugutin. Okay? Patay na po ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. At least, for the school year of 2025. Okay? So kung mayroong magpapasa po o magpa-file ng another impeachment, so mangyayari po yan sa February 6 onwards, 2026. So pero marami pang pwede mangyari. Ilang taon pa yan. Ano ngayon? August, September, October, November, December, January, February. We still have 6 months. Marami pang mangyari. Pwedeng mangyari sa loob ng 6 na buwan. Kaya sa atin, for now, tayo ay magsaya, tayo ay magdiwang, tayo ay magkantahan sa ating pagkakapanalunan. Uy, kayo naman, inaasar nyo pa yung mga talunan, ha? Oo. So, galit na naman po ang mga kontrabida. No? Galit na naman ang mga kontrabida dahil ayaw po nilang nakikita na nagtatagumpay ang mga Duterte. Ayaw nila nakikita na nagkakaroon ng achievements ang mga Duterte kasi lalong minamahal ng tao ang mga Duterte sa tuwing nakikita sila na nagtatagumpay at may nagagawang achievements. And even on the dark times or dark days of the Dutertes, lalo silang minamahal ng mga tao. So yun po ang katotohanan. Mapa-achievement, tawag dito, failure ng mga Duterte, sinasamahan sila ng mga tao. At ngayon nga, mga kababayan, tayo ay talagang masayang-masaya dahil kasama po, kasama po ang Banateros sa mga nag-file ng petition para ma-dismiss ang impeachment case ni VP Sara Duterte na ito. Kaya sabay-sabay tayong magsaya, kasama natin si Tatay Digong. Yan. Gusto raw sana ni VP Sara Duterte ng isang bloodbath. Kaya lamang isinantabi na ang impeachment complaint laban sa kanya. At live po mula sa Davao City, aniya sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kamusta ang bise sa gitna ng isyong impeachment? Bok, sunod-sunod nga ang naging aktibidad ni Vice President Sara Duterte dito sa Davao City ngayong araw. Ito ay matapos i-archive ng Senado ang Articles of Impeachment laban sa kanya kagabi. Kabilang na nga dyan ang isang Thanksgiving lunch sa kasama ang kanyang mga legal teams at maging mga petitioner sa resulta ng kanyang impeachment case.
Dumalo si Vice President Sara Duterte sa isang Thanksgiving Mass kaninang hapon sa San Pedro Church sa Davao City para sa selebrasyon ng Karayawan Festival ngayong buwan. Dito, sinabi ng bise na dapat irespeto ang desisyon ng Senado. Sa kabila nito, gusto pa rin daw linisin ni VP Sara ang kanyang pangalan pero hindi na raw sa panahong ito. I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. But unfortunately, wala na siya. So possibly, wala takibalo, 2026, 2027, 2028 na ay mga mag-file na po og impeachment. That will be another opportunity to answer. Tungkol naman sa sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na dapat talunin na lang si VP Sara sa 2028 elections kung gusto talaga nilang maalis ito sa pwesto. Ito ang sagot ni VP. Well, yes, ang mga senators na sila kaugalingon po nila na mga stand and opinion, and we should respect each manifestation and stand sa ato ang mga senators. Ayon pa sa bise, masaya ang ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment case. Tinawagan siya ng kanyang lawyer at ibinalita sa kanya na nanalo siya sa Supreme Court case, na mag-relax daw siya for one day. Hindi daw siya mag-meetings at hindi siya mag-physical therapy dahil gusto niya daw i-enjoy yung moment na nanalo yung kaso sa Supreme Court. Ayun, oh. So yan po mga kababayan. Kaya galit na galit at habang nagluluksa ang mga kontrabida. Sabi ko nga kanina, ayaw nila na nakikita na nagtatagumpay ang mga Duterte. Allergic po sila doon dahil kabaliktaran po dyan ang gusto nilang makita. Pero lalo sila nang gagalaiti. Kapag naririnig nila na wala ng impeachment trial, wala na eh. Ito na tumutuo talaga eh. Binasura na eh. Aray ko. Sayang ang pera. Oo. Sayang ang pera kasi kapalit ng pirma. So yan, at least ngayon, mga kababayan, si Pangulong Duterte po ay tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa dahil sa pangyayari na ito dahil nakikita niya at kahit pa paano, nandyan pa siya at nakikita niya yung mga success. Sumakses si VP Sara Duterte dito. Sumakses siya sa pagka-mayor, sumakses siya sa pagka-vice-presidente. Ngayon, sumakses na naman siya laban pa sa gobyerno. Na ang kalaban niya dito, aminin mo natin sa hindi, buong gobyerno, mga kababayan, kasi pinagtulungan siya ng gobyerno. Samantalang siya ay bahagi rin ng gobyerno. Ayaw lang siyang nakikita ng gobyerno dahil siya ang pinakamalakas na contender sa 2028 election, kaya pinagtutulungan siya. Pero napakalaking achievement ito ni VP Sara Duterte. Isa, laban sa lahat. Diba? Pero lalo silang nanggagalaiti, mga kababayan, kapag hindi pumapabor sa kanila, yung itong mga kalaban ng mga Duterte, itong mga detractors ng mga Duterte, critics ng mga Duterte. Ito yung mga tinatawag na, kung hindi ito yung mga kamag-anak ng namatay na adik, ito yung mga tagapagtanggol ng komunista, anti-Duterte, at yung mga may balak na masama sa bansa at sa taong bayan. Yun ang mga galit na galit sa mga Duterte. Yung mga kurap, yan, galit na galit sa mga Duterte yan. Okay? So, kaya pagka may naririnig silang ganito, wala, galit na galit sila. Grabe. Wala nang impeachment trial na mangyayari sa ngayon. Ay, sus. Aray. Ang sakit. Oo. Tuloy. Sa botong 19-4-1, ini-archive o isinantabi na ng mga senador ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng mga senador na bumoto pabor sa pagpapa-archive ng kaso, kailangang sundin ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment case. Immediately executory din kasi ito o kailangang agad na ipatupad.
Giit ni Senator Amy Marcos maituturing ng patay ang impeachment pero pwede pang mabuhay ulit. Dead, but it's not really buried. Pwede naman hugutin pa ulit kung magbago ang Korte Suprema. Pero sabi ni Senate Minority Leader Tito Soto, hindi madaling buhayin ang pinatay na. Sabi ng mga kasama ko, wala na jurisdiction, pero inangkay. O, ayun, sigilo. Mahirap ng bunutin yun. Base sa desisyon ng SC, void ab initio o wala nang bisa simulat sa pool ang impeachment. Kaya wala raw talagang jurisdiction dito ang Senado. Yan ang naging basihan din ni Senate Inconvenient or misunderstood. Bukod kay Escudero, yes vote din ang mga magkapatid na Alan Peter at Pia Cayetano, Erwin at Rafi Tulfo, Mark at Camille Villar. Gayon din sina Senator Mig Subiri at Rodante Marcoleta, pati ang Duterte Bloc ni Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla at Amy Marcos. Tutol sina Senators Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros at Senate Minority Leader Tito Soto. Nag-iisa namang nag-abstain si Senator Ping Lacson. Nakatext naman daw ni Senator Amy si VP Sara matapos ang desisyon ng Senado kagabi. Basta salamat sa Panginoon. Sa ngayon, nakasalalay sa magiging desisyon ng Supreme Court sa apela ng Kamara kung mabubuhay o tuluyan ang ililibing ang impeachment case ni VP Sara. Tingnan mo. Sino-sino ba yung nag-iingay ngayon? Di ba? Kasi muntik na mag-unanimous eh. Kung itong 5 bumoto ng abstain tsaka no, may dangal yan at hindi anti-Duterte, baka unanimous decision na naman yan. Eh baka lalo manggalaiti yung mga lintik na yan. Iba talaga pag mga Duterte. Tanggapin nyo na. Mahal yan ng taong bayan. Mahal na mahal yan ng taong bayan. Itong si Amy Marcos, ang lakas din mga asar eh, no? Yung mga banat niyang ganyan, gusto natin yan. Kasi alam naman natin kung anong pinagagawa doon sa lower house. Diba? Siguro galit na ngayon yung kanyang pinsan, si Bonjing. Diba? Pero itong pagkagalit ni Bonjing, kahit hindi pa magsalita si Amy, alam na natin, expected na natin na magagalit yan at may mga side comments yan, may mga violent reaction yan. Kaya, yung tuta nga niya, nag-iyakan eh. Wala tayong magagawa. Tingnan mo ito, ito, akala ko sasampalin na nga ni VP Sara Duterte si Chua eh. Yan na. Minadali raw ang paglibing sa impeachment. Ayon po yan kay House Speaker Martin Romualdez. Minadali, gago talaga eh, no? Naka-archive. Mahina talaga mga utak, no? Naka-archive, di pa nalilibing. Ang sabi nga, died but not buried. Yan ang sinasabi. Parang nauulit yung panahon, ano? Nauulit yung panahon. Yung dati yung tatay ni Marcos Jr., tiyuhin ni Martin Romualdez, yung hindi inililibing. Ngayon, ang hindi naman inililibing ay yung impeachment kay VP Sara Duterte. Di ba? Pero at least kahit pa paano, nandyan lang. Diyan ka muna, impeachment maggala-gala ka muna dyan. Pati ang ilang grupo, dismayado at napa-thumbs down sa Senado. Nasa frontline na balita yan, Marian Enriquez. Tumayo at isa-isang nag-thumbs down sa loob ng plenaryo ang mga miyembro ng Tindig Pilipinas at... Tindig? Dapat ang tawag sa inyo, Bootleg Pilipinas. Hindi tindig yan. Dapat bootleg o betlog Pilipinas. Yan. Kasi mga bugok kayo. Di ba? Pero... mamaya, sige, tuloy muna natin. Bayan, pagpapakita yan ng kanilang dapat niya, hindi ganyan. Dapat pinagsasampal nyo yan eh. Wala naman ambag sa lipunan yan eh. Dapat pinagsasampal nyo, pinosas nyo, tapos pinagsisipahan nyo palabas. Kasi yan po ay sacred place. Yan po ay plenaryo. Tapos magagaganyan ka. Dapat yan, pinag-uuntog nyo mga ulo niyan eh. Kadismaya sa desisyon ng Senado na i-archive o isantabi ang impeachment complaint. Pinalabas sila ng plenaryo. Ang thumbs down na yan, ginawa rin ng grupo ni ML Party List Representative Leila De Lima. Ito yung mga senior citizen to kababahala raw. Nandamay pa si Leila De Lima. Ang aksyon ng Senado. At hindi na naman nga po ako nakatulog. Ang hindi po namin...
Huwag ka kasi magda-drugs para makatulog ka. Oo. Di ba dati, anong kaso mo? Drugs. Tigilan mo na. Binigyan ka ng pagkakataong makalaya, kahit kahina-hinala. Maintindihan kung bakit pinilit nilang may archive. Bakit sila nagmamadali? Nakakahiya itong ginawa ng Senado at sa dulo, Mas nakakaya yung mukha mo. Oo. Ulitin ko na naman, yung mga mukha na ganyan, hindi dapat binabalandra yan. Dapat tinatago yan. Pero ikaw ang lakas ng loob mo. Ikaw ang makapalang mukha. Dahil sa itsura mong ganyan, may gana ka pang magsalita na magsalita. Oo. Binigyan ka na nga ng pangalawang pagkakataon ng Panginoon, para ayusin mo ang buhay mo, dinadala mo, sinasadlak mo pa rin sa kakagaguhan mo. Ang sarili mo. Ako, I'm sorry. Hindi natin nilalait yung kapansanan niya. Pero, kung ganitong klase ng tao, lahat ng buong pagkatao niya, lahat ng parte ng katawan niya, pwede nating laitin. Kasi ang pinagagawa ng tao na ito, ay nakakasira sa bansang Pilipinas. Di ba? patunayan nila na indeed sila nga ay Duterte Senate. Maging si House Alam mo kung ako kung ako isang kongresista din, kung ako lang isang kongresista, sasakalin ko yan Speaker Martin Romualdez hindi natuwa sa pag-archive sa impeachment complaint. Alam mo, wala rin natutuwa sa iyo It's a tie. Kung may hindi natutuwa dito sa pagbasura or pag-archive ng impeachment ni VP Sara Duterte, mas maraming hindi natutuwa pag nakikita yung pagmumukha. Di ba? Puta, pataba ka ng pataba Pabusog ka ng pabusog. Kaya ka nasasabihan ng pinsan mo na huwag kang busugin ang busugin. Laban kay Vice President Sara Duterte, ibinaon daw ng Senado ang Walang hiya yung martilyo, dapat di yung sa lamesa pinupukpok, dapat na pinupukpok mo sa ulo mo. articles of impeachment kahit hindi pa naman final ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang kaso. Nakikita rin daw ng SC ang seryosong argumento ng Kamara, kaya nga ni-require nila ang kampo ng bise na magkomento. Tanong ni Speaker Romualdez, bakit ba kasi nagmamadali? Pinaliktad na naman niya. Sino yung nagmamadali na ma-impeach si VP Sara Duterte? Di ba nga, nung pumasok kayo sa kwarto, wala pa, 1 oras ata yun. 1 oras, meron na kayong tawag dito, kaso kay VP Sara Duterte. Impeach na si VP Sara Duterte. At hindi nyo pinadaan sa tamang proseso. I'm sorry. So, sino ngayon ang nagmamadali? Ulol ka ba? Ginamit daw ng Kamara ang kanilang kapangyarihan ng naaayon. Ginamit nyo yung kapangyarihan. Tama. Ginamit nyo Sa kapangyarihan. batas, hindi raw. Kaya nga, ni-require nila ang kampo ng bise na magkomento. Tanong ni Speaker Romualdez, bakit ba kasi nagmamadali? Ginamit daw ng Kamara ang kanilang kapangyarihan. Napatunayan nila ng Senado ang articles of impeachment kahit hindi pa naman final ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang kaso. Nakikita rin daw ng SC ang seryosong argumento ng Kamara, kaya nga ni-require nila ang kampo ng bise na magkomento. Ayan. Dahil yun ang proseso. Pinagkokomento si VP Sara Duterte dahil yun po ang proseso. Kuha mo? Ito tuloy. Tanong ni Speaker Romualdez, bakit ba kasi nagmamadali? Ginamit daw ng Kamara ang kanilang kapangyarihan ng naaayon sa batas. Ayan. Tama ka. Ginamit mo yung kapangyarihan pero hindi kayo sumunod sa batas. Anak ng puta, kaya nga naging unconstitutional na talaga. Hindi ko alam kung ano laman ng kung anong nandyan sa ilalim ng buhok mo Hindi raw para umatake, kundi para humingi ng sagot at paliwanag. Wow! Humingi ng sagot na kailanman. Bakit di mo kami sinasagot kung saan napupunta yung pondo ninyo na bilyon-bilyon ng halaga? Bakit hindi nyo sinasagot kung sino ang tawag dito, ang pasimuno ng blankong bicameral report? Ba't hindi nyo sinasagot kung sino ang pasimuno ng putang ina tuloy. Kasi PI People's Initiative.
So, bakit hindi nyo sinasagot kung saan napunta yung pinagbilhan ng ginto? Bakit hindi nyo sinasagot yung pondo, kung nasaan yung pondo na inilaan sa Maharlika? Pukin na ina kayo, bilyon-bilyon ang tinatanong namin sa inyo, pinag-iinitan nyo yung 125 million na ayon pinagtayo ng mga satellite offices ng Office of the Vice President. Ay hindi ibinigay ni VP Sara. Binigyang diin ng mga kongresista ang bigat ng mga isyong kinasasangkutan ng bise. O mabigat. Etong si Chua, ang mas mabigat ang issue na kakaharapin. Dahil ang sabi ni Yorme Isko Moreno ay pananagutin lahat ng mga nagkamali, lahat ng nagwaldas ng pera ng bayan. Alam naman natin na yung pinatayo nitong eskwelahan na lukong-lukong ito, pinagigiba ni Mayor Isko Moreno at of course, nagsayang ng pera ng gobyerno, may mananagot doon at ito yon si Joel Chua. Hintay-hintayin lang natin kasi sabi nga ni PRRD, there's always a day of reckoning. Ito at pa. yung taong bayan po ay nanatili. Putang taong bayan na naman. Sinong taong bayan sinasabi mo? Ha? Nakikita ko nga yung taong bayan, pinagbumubura kayo eh. Sa live nyo nga mismo, pinagbumubura kayo ng tinatawag yung taong bayan. So, sinong taong bayan ang sinasabi mo? Ha? Kayo lang yun. Pong nagtatanong. At tinatanong po ng taong bayan kung nasaan po napunta. Nasaan niya napunta yung mahigit yung sobra doon sa pinatayo mong mga barangay hall. Kalahating bilyong piso na nawawala po. Nawawala. Tanong rin po ng taong bayan kung nasaan at kung sino si Mary Grace Piatos. Ayun. Diba? Ang problema kasi dito mga kababayan, itong mga kongresista natin katulad ni Chua, naturing ang abogado pero tanga. Kaya nga sinabing confidential funds eh. So, confidential information. Ikaw ba, pagka confidential information, ipagsasabi mo? Ang issue po dito ay accountability. Accountability. Ngayon, ang tanong ko po. Hayaan mo, makakasuhan ka rin dyan sa accountability. Antayin mo lang. Huwag kayo magmadali. Relax lang. Kami nga, naghihintay lang kami. Si PRRD ka, nandun pa dun sa sa The Hague. At least, itong kaso ni BP Sara Duterte, wala na. Unti-unti nang naglalaho. No? So, ito, nagtataka lang ako. Bakit yung mga kumukontra sa mga Duterte ang papangit? I'm sorry, hindi to ad hominem. Real talk po yan. Bakit yung galit sa mga Duterte ang papangit? At least majority po sa kanila, ha? Majority po sa kanila, mga pangit. Hindi po sa panlalait hindi po panlalait yan, pero nakikita po natin. Hindi naman tayo bulag. So, yun ang tanong. Makabayan Black. Tingnan mo yung mga miyembro dyan. Grupo ni Delima na pinakita natin kanina. Yung iba pang mga gigil na gigil kay BP Sara Duterte, ang papangit. I'm sorry, ha? I'm sorry. This is not ad hominem. But this is real deal. Sa tingin ko, dulot na ito ng stress. Dulot ng bitterness. Kasi kapag ikaw, puro ungratefulness ang nasa utak mo, abay, papangit ka talaga. Manunuyo ang mga balat mo. Diba? So, eto, nakikita natin, halatang hirap na sila sa ginagawa nila. Yung isa nga, tumabingin yung mukha eh. Pero tuloy pa rin sa ratsada kahit tabingi na. Ang problema dito, baka dito na sila malagutan ng hininga. Diba? At may humabol pa, ha? May humabol pa after a day, at 2 days after, mga kababayan, may humabol pa. Akala ko na nahimik na yung gagang ito, nagpahinga lang pala. Ito ha, si Claire Castro. Ito, umatungal na naman, mga kababayan. Umatungal na naman, ipinagtanggol na naman niya, yung kanyang among mukhang isa ring kawatan. Wait lang, eto, saan ba yun? Claire Castro, magpakita ka nga. Alak ng toko atala patago-tago ka pa eh. Tuloy. Wait lang. Wait. Yan. Claire Castro in the house. Ito. Yan.
matapang ang banat ng Malacanang laban sa Senado matapos nitong i-archive ang impeachment ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Matapang daw in protecting that principle of legal equality. Sa sesyon kahapon, mainit ang pahayag ni SP Cheese Escudero. Tanong niya, talaga bang accountability ang nais ng mga pabor sa impeachment o anti-Duterte lang talaga sila? Ang sagot ni Yusek Castro, okay, basang-basa mo naman si SP Cheese. Since day one din, basang-basa na ba? Hugas ka man. Bilang isa ring abogado, ito ang pananaw ni Palace Press Officer Claire Castro sa pag-archive ng Senate sa impeachment articles laban kay... Abogado pala yun. Akala ko vlogger. sabi ng reporter, matapang, napahayag. Hindi mo matapang yun eh. Magaspang. Parang yung mukha niya magaspang. Tuloy. Wait lang. Vice President Sara Duterte. Tingin ko lang, itong mga senador na to, feeling ko lang to ha. Gusto talaga nilang i-dismiss, pero nagtatago ngayon sila sa decision ng Supreme Court. Nagtatago sa decision eh. Nagtatago sa decision o sinusunod nila yung decision. Magkaiba yun ha. Kasi, kung iba yung desisyon ng Supreme Court, baka iba rin ang naging desisyon ng Senado. So now, ang pinaglalaban nila, dahil sila ay mga abogado, ginagalang nila ang Korte Suprema, hindi katulad mo na bastos ka doon sa mga tumutulong sa'yo, na nagbabalangkas kayo ng mga batasana, or nag-i-interpret ng batas yung Supreme Court, Korte Suprema, nagtutuwid ng batas, binabastos mo, wala ka talagang kwenta. Di ba? Atakas ang Senado sa judgment ng mga tao na sila ang pumatay sa impeachment. Kasi ang tinuturo nila Supreme Court. Sa kanyang vlog, sinabi ni Castro na tila nagtatago sa likod ng Korte Suprema ang senator judges. Dahil kung tutuusin, hindi lang pag-archive ang recourse bunsod ng immediate and executory ruling ng SC. You can also show respect by not making any action, saying na let's wait for the decision, final decision of the Supreme Court. Wala kami. And kapag naging final na ito, alam mo, Claire, pagdating sa usaping pag-aabogado, wala tayo. Ano tayo dyan? Negats na tayo. Nawala na yung credibility mo eh. Yung kumanta ka ng You Can Dance eh. You Can Dance. Nawala na. Bagay kayong mag-asawa o magsama ni Larry Gadon. Totoo yan. Pasensya na hindi ito personal attack, pero bagay talaga kayo sa tingin ko lang. At wala kaming pakialam sa nararamdaman mo. Sarilinin mo yan. Wala kaming pakialam sa opinion mo. Sarilinin mo yan. Wala ka kasing kwenta eh. Siguro, ikinakahiya ng Integrated Bar of the Philippines itong si Claire Castro na ito. Hindi ko nga alam kung paano at bakit naging abogado ito si Claire Castro. Itong mga galaw ni Claire Castro at mga kasabwat nila nagpapatunay na ang Malacanang ay kasabwat sa pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte. So, wala na, tigilan nyo na. Kita-kita na lang tayo sa 2028 Castro. Sabi nga ni Alan Peter Cayetano talunin nyo na lang si VP Sara. Kita-kita na lang tayo sa 2028. Pero ang problema, matatalo nyo ba si VP Sara? Kaya nga, full force sila sa pagpapabagsak kay VP Sara Duterte dahil alam nila na hindi nila kaya si VP Sara Duterte sa malinis na eleksyon. At ito pala, umaapila, may isa pang umaapila, mga kababayan. May isang umaapila na isang babaeng tarapitat. Napanood natin yung kanyang interpellation ni Senator Marcoleta. Umatras siya dahil nga hindi niya kaya yung baguhang senador. Sila, may mga tahid na dyan sa pagkasenador, pero tinalo sila sa argumento ng baguhang senador. At bukod doon, mga kababayan, pamali-mali ang ginagawa, ang pagkakaintindi
ang pagsasalita, ang mga galaw ng senadora na ito. Na mahilig magpatulog sa kanyang apartment. Ang mali, kahit pagbali-baliktarin mo, mali pa rin. Pero ang mga taong tulad ni Risa Hontiveros na pinagpilit na ginagawang tama ang mali, mapapahiya at mapapahiya ka talaga dyan, Risa Hontiveros. Katulad ng halimbawa ng post mo na ikaw mismo ang nagpahiya sa iyong sarili. Ito, Risa Hontiveros, pasyalan natin pasyalan natin. Upon checking daw, pinagtawanan ka dito, Risa. Sabi niya dito 13 hours ago, upon checking again, the main reversals and the League of Cities decision were not decided anonymously. The fact remains that at least one unanimous case was reversed and unbanked, and it's not unheard of. Tapos na laban. Mga galawan pa lang nito mga ito, alam mo na kung ano talaga kahantungan. Puro pamumulitika, puro kasinungalingan. Tapos, ang lakas pa ng loob ng burikat na ito, nabanggitin ang salitang mamamayan, na yung mga mamamayan na sinasabi mo, minumura ka sa sarili mong tahanan. Ayan ay pusang gala. May comment pa ako dyan May comment pa ako dyan But anyway, mga kababayan, eto, basahin natin ang mga comment nila. Kung di ka na-call out ng Supreme Court, hindi ka gagalaw. Ni sorry sa Supreme Court, di mo magawa. Kasi nag-mislead siya, mga kababayan. Nag-fake news siya dito. Sabi dito, Hailey Espina, Supreme Court, nagmamagaling na naman po siya. Sabi pa nito ni John Vargas, adik ka ba talaga? Ayan minumura ka, minumura ka sa sarili mong tahanan. Sabi ni Kevin Ibesa, nag-chat GPT ka kasi. Kinalaban mo naman abogado, abugags ka lang. Diba? Ito, Risa Hontiveros, makinig ka, Huwag kang patanga-tanga. Wait lang, Saan na? Yung ng Korte Suprema. Wait lang, Tapos ang sabi niya, at least may isa raw kaso na unanimous ang decision. Pero nasupalpal na naman siya. Nasupalpal na naman siya ng Supreme Court. Ayan. Sabi ng Supreme Court, tagapagsalita na si Attorney Camille Ting, spokesperson Supreme Court, August 8. Ngayon lang yan, Sabi niya dito, we clarify that the Supreme Court's ruling in the League of Cities case was not unanimous. Nag-fake news po. Fake news si Risa Hontiveros. So ngayon, kung nag-fake news si Risa Hontiveros, pwede ba natin kasuhan ng libel si Risa Hontiveros? Bakit kapag sinasabi yung nag-fake news, ang mga vloggers, pilit yung ipinatatawag sa Kongreso, pilit yung ipinapatawag para imbestigahan ng mga vloggers, pero pagka si Risa Hontiveros, okay lang na magsinungaling? Di ba dapat ang imbestigahan, siya dapat ang pag-initan dahil siya dapat ang pinamamarisa ng taong bayan dahil isa siyang senador? Pero siya ang nagpapakalat ng kasinungalingan. Ayan, pinagtawanan na naman siya dito. If not unanimous, AKA boxing.
O ito, kay Rowena tuloy. Rowena, kay Attorney Rowena Guanzon. O, nasa na? Si Attorney Rowena Guanzon. Nasa na ba yun? O, ito ha. Wait lang. O, ito. Risa, makinig ka. O. Supreme Court slams Risa Ontiveros ruling in League of Cities case not unanimous. Oh. Hindi ka naman kasi abogado, bida-bida ka. Oh. Ano to? Ontiveros admits mistake. Oh, mali ka. So, pahiya ka na naman. Oh. At bilang panghuli, mga kababayan, ito, wala, pag binasa mo yung comments dyan, maawa ka na lang kay Risa Ontiveros. Pero wala. Oh, mabubwisit ka, imbis na maawa. Kasi, bida-bida eh. Patanga-tanga, pero bida-bida. Ayun, pinagtawanan siya. Oh. Yung taong bayan na sinasabi mo, Risa Ontiveros na lapugo ka, ito, dapat i-contempt. Yan ba yung taong bayan na sinasabi mo? Oh. Oh. An empty can is noisy. Wala akong makita dito, Risa, na magandang komento na pumapabor sa'yo. Sinong taong bayan ang sinasabi mo? Pare-parehas kayo nila Joel Chua, yung mga tra-politiko na ginagamit ang taong bayan para makakuha ng simpatya. Wala nang maniniwala sa inyo. Maniwala kayo sa akin. Wala nang maniniwala sa inyo. Oh. Last mo na yan, madam. Wala na maniniwala sa inyo. Kasi basang-basa na ng taong bayan, tunay na taong bayan, ang mga galawan ninyo. Ginagamit nyo lang yung salitang taong bayan para kumuha ng simpatya, mga gago. Oh. Sabi dito, Bebe Halili Mansilla, langya, mas humanga patuloy ako ngayon kay Leon Guerrero. Lesto ka O, ito pa. May isa pang mga luko-luko rin. O, ito. Mga luko-luko rin, mga kababayan. Makabayan Black. Makabayan Black, inuutusan ang Korte Suprema na bawiin o baliktarin yung kanilang desisyon. Okay lang kayo? O talaga bang makakapal ang mga mukha nyo? Sino ba kayo para mag-utos sa Korte Suprema? Kayo yung mga anay sa lipunan na sumisira sa bawat sulok ng ating bansa, tapos kayo yung may gana na mag-utos sa Korte Suprema. Wala nga kayong nagagawa dito sa bansang Pilipinas, kundi sumpa. Sumpa kayo sa bansang Pilipinas. Yan ang katotohanan dyan. Oh. Hintayin nyo na lang after 2 years. Pag Duterte ang nakaupo, yan na ang tunay na katapusan ninyo. Pero, kaya nga sila nagpupursige na mawala si VP Sara Duterte sa landas nila kasi alam nila kung ano ang mangyayari sa kanila. So ngayon, mga kababayan, I think this will be the last na vlog na gagawin natin regarding sa impeachment ni VP Sara Duterte. Let's move on to another issue. Kasi ito, wala na ito eh. Mag-iingay at mag-iingay ang mga yan, pero sabi nga, ng karamihan, empty can is noisy. Noisy tuloy. Empty cans are noisy. Okay? So, hayaan natin sila mag-ingay dahil hindi naman pakikinggan ng Supreme Court yan eh. Sino ba sila para pakinggan? Mga kaliwa? Ano ba nagawa nila sa Pilipinas? Hindi bobo ang Korte Suprema. Kaya mga kababayan, magpakapanatag tayo dahil meron pa ring batas na umiiral sa Pilipinas. Katulad nito, mga kababayan, huwag mawawala ng pag-asa. Magkita-kita tayo sa susunod na vlog. And again, this is Master Juday saying thank you. God bless you all. And to God be the glory.